Nagbantang isang Russian vlogger na ibubunyag ang anyay korupsyon sa loob ng Immigration Detention Facility dito sa Pilipinas. Inaresto siya ng isang taon dahil sa pambabasto sa ilang gwardiya at namamasyal sa BGC. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungunan sa balita si Brian Castillo. Brian, lumalabas dun din sa mga pahayag nitong Russian vlogger na ito na nakapag-video shot. Sinasabi niya, money talks dito sa kulungan. So, ano ang sagot dito ng mga otoridad? Jiggy, matapos nga makalaya at maipa-deport pabalik ng Russia, ay sumalang sa isang interview. Ito nga Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Doon ikinento niya kung paano raw siya nakapagpuslit ng cellphone sa loob ng kulungan at matapos niyang manuhol doon sa kanyang isa sa mga bantay. Naranasan din daw niyang masalang sa Bartolina ng 3 buwan. Matatanda ang inaresto si Vitaly noong nakaraang taon matapos nga gawing content yung kanyang tahasang pambabastos sa mga security guard at ilang namamasyal doon sa BGC. Narito ang bahagi ng pahayag sa interview ni Vitaly. I had a phone the whole time in jail. I vlogged the whole experience that I'm going to expose the corruption. Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but Dahil dito, Jiggy, ay nagsagawa ng sunod-sunod na raid ang Bureau of Immigration doon sa kanilang mga detention facilities sa may Taguig at Muntinlupa. Yan ay para masiguro na wala ng anumang kontrabando pa yung naipuslit sa loob ng kulungan. Ayon sa BI, ang kasamahan umano ni Vitaly na si Malik Dejun Okoji ang siyang nagpuslit ng cellphone papasok sa kulungan. Narito ang pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Nakita po na he took the video sometime June or July. Nung tiningnan po yung paligid niya during the video, nandun po yung isa yung nakahiga po sa kama kasama niyang foreign national. Iyon po ay dati nang accosted for smuggling cellphones inside the facility. Jiggy, bagamat hindi naman totally pinagbabawal yung paggamit ng cellphone dahil limitado lang daw ito. Meron silang hanggang 1 oras gamitin yan para nga makausap yung kanilang pamilya o kaya naman ay yung abogado. Yun nga lang, mahigpit na ipinagbabawal yung paggamit ng cellphone na yan sa pagkuha ng anumang pictures at videos sa loob ng piitan. Jiggy. At Brian, yun nga, no, may reaction ba ang DILG sa mga allegation nitong Russian vlogger? Jiggy, tumanggi si DILG Secretary Jovic Remulla na sagutin yung mga alegasyon nitong si Vitaly. Sa isang text message sa News 5, sinabi niya nga hindi naman daw nakulong si Vitaly doon sa DILG o sa BJMP at sa PNP na nasa ilalim ng DILG. Ito ay nakulong sa Bureau of Immigration Gayunman. Pwede raw itong makasuhan at pabalikin pa ulit sa bansa sakaling totoo nga na siya ay nanuhol doon sa loob ng kulungan. Kung ganito, Jiggy, isang warden ng Bureau of Immigration na nagsumite ng courtesy resignation. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos yung resignation na yan matapos nga lumabas itong alegasyon ni Vitaly. Habang sinibak na rin yung 2 pang deputy warden nito. Magsasagawa raw ang gobyerno ng malalimang investigasyon kaugnay sa umano'y malawakang korupsyon sa mga piitan. Narito ang pahayag ng Malacanang. Kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi rin po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga dahil kung may malawakang pangkorupsyon sa nasabing ahensya, dapat lamang pong tanggalin kung sino man ang lumalabag sa batas. Yan muna ang latest mula dito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.